Okay, so pwede tayong tumayo lahat. 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. Tingnan natin yung desire ni Apostle Paul. And I pray you will have a heart the same with Apostle Paul. Okay? And higit sa lahat, hindi lang yung heart ni Apostle Paul, but honestly, isang bagay na gusto ko rin tingnan natin is the heart of the Lord Jesus Christ sa pagdi-disciple. At isa sa example natin in terms naman na ano is si Apostle Paul. So tingnan muna natin heart ni Apostle Paul. Ang sabi diyan sa may verse 8, sabay-sabay natin basahin. Ready, go? So being affectionately desirous of you, we are willing to have imparted unto you not the gospel only, but also our own souls because you are dear unto us. Okay, so ang discipleship, makikita natin dito ng discipleship is hindi lang ito more on teaching. It is imparting our life doon sa tao. Okay? So sabi niya dito, not the gospel only. Hindi lang tinuturo yung gospel, hindi lang natin gusto silang masave, but ang gusto natin sa kanila is for them to grow at para sila ay mag-grow, then we need to invest our life to them. Okay? Mag-invest tayo. Okay? Not the gospel only, but also our own life. So, ngayong umagang ito, yung ating message is Paul's heart for discipling others. Okay? Paul's heart for discipling others. So tayo po muna manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we listen to your word sa mga challenges na maririnig namin from different verses from your word. At dalayan ko po, natulungan niyo po kami Panginoon na makita namin yung heart ni Apostle Paul. And later on, Panginoon, sa masusunod na message namin about discipleship, we also desire, Panginoon, na makita po yung heart ninyo, Panginoon, sa pagdi-disciple. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng patuloy na wisdom at dalayan ko po that you will challenge every person na naririto na mag-invest sila ng certain part ng kanilang time para makapag-disciple, Panginoon. Lord God, we know na hindi po ito paramihan. But ang mahalaga po, Panginoon, na meron po kaming somebody to disciple, somebody to nurture, Panginoon, as a new Christian. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na mag-grow para makita namin, Panginoon, at magawa namin, Panginoon, na maging maayos na discipler. At tulungan niyo rin po kami na someday pagdating namin diyan sa langit, hindi kami mahiya, but we will have a confidence na meron kaming nagawa, Panginoon, at nagamit namin ang buhay namin for one of the most important tasks, and that is witnessing and discipleship. At we pray, Panginoon, na samahan niyo rin po ako sa pagtuturo ng inyong salita. Ito na po amin samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede tayong maupo. So may mga bagay tayong ginagawa. No? We're doing a lot of things in a different reasons. Okay? May mga reasons tayo na may ginagawa tayo, and we are doing something na may mga bagay tayo na ginagawa because we enjoy it. Okay? Or sometimes we are doing it because we benefit from it. Para bang ang pinakaano natin, so bakit mo ginagawang bagay na yan? Kasi masaya ako, no? Kasi ini-enjoy ko ito. Kasi may nakukuha ako sa isang bagay. And that is a good reason bakit mo ginagawang isang bagay. Okay? Pero may mga bagay tayo na ginagawa din na bakit mo ginagawa? Kasi yan ang pinakamadali. No? It is easy to do. No? Yan ang pinakamadali. So out of convenience, gusto natin gawin ito because it is convenient to us. But there are things, no? There are things na medyo mahirap. Okay? There are things na medyo mahirap. Okay? Hard thing to do. Required sacrifice. Tapos hindi ikaw ang nagbe-benefit but others are benefiting. Okay? Pero ginagawa natin ito because we put our hearts into it. Yung para bang, alam mo na mahirap ito, alam mo na hindi ito madali, alam mo na may mawawala sa iyo, at iba yung ano, pero bakit mo ginagawa ito? Kung tatanungin natin si Apostle Paul, why you invested so much of your life sa tao? Because, isang bagay lang, because yung heart niya nandun sa pagdi-disciple. Amen? Okay? At maganda na meron tayong klase ng heart na may commitment para mag-disciple. Okay, so ito yung heart ni Apostle Paul. Somebody na merong commitment to disciple others. So paano ba tayo magkaroon ng heart for discipling others? So tinignan ko yung mga ilang verses. So maikli lang actually yung outline ko na pero 8 lahat yung points. Amen? Okay? Lahat ng verses, 8 verses lang, no? 8 verses
about how Apostle Paul disciples others. So tingnan natin yung mga iba't ibang klase ng pagdi-disciple niya, yung kanyang heart, no? Okay, number 1, a heart to share his life with others. Okay, a life to share his life with others. So meron kayong mga material dyan, parang in-extend natin itong discipleship emphasis, hindi lang ng last Wednesday to Friday, but until now, amen? Okay? A heart to share his life with others. And I pray na i-challenge kayo ng Panginoon that you will disciple somebody. Okay? Ang sabi diyan sa may 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, balikan natin ito. Ang sabi dito, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel only, not the gospel of God only, but also our own souls because we were dear to us. So kung titingnan natin, ang discipleship, sabi ko nga kanina, ang discipleship is not just teaching a lesson. Okay? So hindi ito yung hawak-hawak mo yung discipleship material, just teach the lesson, ibigay mo yung answer, yung iba nga hindi na tinuturo eh. Ito yung sagot diyan, no? Tapos, no? Okay? Pwede natin ganun na ibigay na lang natin ang answer. Pero hindi lang ito pagti-teach, but you are imparting your life to that person. Kasi every hours, every minutes na binibigay mo sa kanya, may nababawa sa buhay mo. Amen? Pero sabihin ko sa inyo, hindi sayang yung nababawa sa buhay mo na binibigay mo para sa ibang tao. Okay? At sana makita natin ito that if you are giving your time to other people, hindi mo lang ibibigay na para bang nag-answer ka lang, mo, kundi because you are concerned to that person. Okay? So by the way, mararamdaman ng tao kapag concerned ka sa kanya o hindi. Amen? Sometimes makikita natin na sometimes na may misinterpret tayo. Lalong-lalo na bilang isang magulang, we are misinterpreted sa pagiging magulang natin. Kung ikaw ay teacher, pwede kang ma-misinterpret ng iyong estudyante. Kung ikaw ay leader, pwede kang ma-misinterpret ng mga subordinates mo. Kung ikaw yung manager, pwede kang ma-misinterpret. But if you're just giving yung buhay mo sa kanila, if you want to yung para bang matrain mo sila, then mararamdaman nila kung mayroon kang puso sa kanila. Okay? Kasi Apostle Paul, hindi lang siya nagturo. Hindi niya lang na sinabi sa kanila na ito yung mga teaching, ito yung mga things but he imparted his life. So every hour we spend discipling someone is a part of our life that we give to them. Sana ma-realize din natin ito sa lahat ng mga dinidisciple. Kapag may nagdi-disciple sa inyo, they're giving their part at nawala yung oras na yun sa buhay nila. How many hours meron lang tayo sa buhay natin? Hindi natin alam, no? Kung gaano kahaba, but the average life is 70 years. Doon sa 70 years, imagine mo gaano karaming nauubos sa oras mo na walang kabuluhan. Okay lang, hindi kasayangan ng matulog. Matulog ka ng tamang tulog, amen? Pero yung tulog ka maghapon, alanganin yun. Okay? Yung batugan na yun, yung bang hindi na magising hanggang umaga. Okay? Pero yung matutulog ka ng 8 hours, 6 hours to 8 hours, maayos yan, no? We need time to sleep. We need time para magtrabaho. Of course, kailangan natin magtrabaho para sa need ng ating family. But marami tayong oras na ginagamit lang natin sa walang kabuluhan. At nasasayang yung oras na yun na walang nangyayari because imagine mo to, no? Anong pinagkakabalahan mo? Yung pinaka-game mo dun sa computer, sa cellphone. Anong na-achieve mo? Pero sa totoo lang, wala kang talagang na-achieve. I remember hindi ko alam kung naalala nyo pa yung laro dati na sumikat na yung nagtatanim sila. Ano yung, naging yan eh. Farm Bill. Okay? Huwag nyo nang balikan yun ha. Pero pinapaalala ko lang kasi nakakaano lang dito na may mga tao na sabi nila, naririnig ko yung mga young people nagsasabi, ang laki na ng lupa na tinataniman ko, ito yung ani ko, ito yung ito yung meron na akong na-invest, ito na yung bahay ko. Pero sa totoo lang, lahat ng yun nandun sa maliit na gadget mo. Lahat yun hindi totoo. Ang tawag doon, virtual world. Amen? Hindi talaga totoo. Pero ito, this is the reality. At what we are spending every time na nagdi-disciple tayo, sabihin ko sa inyo to, someday, itong buhay natin sa lupa, temporary lang. But what we are doing kapag tayo ay nagdi-disciple, something for eternal. Amen? For eternity.
makikita natin na nandun sa langit. At someday, wala kang madadalang bagay dito sa mundo maliban sa kaluluwa na witnessan mo, na disciple mo, lumago sa Panginoon, yun yung makikita natin someday dun sa langit. Kaya nga meron tayong tinatawag na crown of rejoicing. Okay? So, isang bagay na makikita natin dito si Apostle Paul when he gave his life, hindi, pag nagdi-disciple siya, not just teaching lessons. Maging sincere kayo sa pagdi-disciple. Okay, pumunta tayo doon sa place, yung sa mga tao na kinakausap natin, not just to teach the lesson, but also to give our life. Yung mararamdaman nila na mayroon kang concern. Now, may mga dinidisciple tayo sa simula, makikita natin, sa susunod, tataguan ka, pero balikan mo lang, amen? Amen? Balikan mo lang. Ipakita mo sa kanya that you are concerned. Okay, number 2, a heart to father those who led to the Lord. Okay? A heart to father those he lead to the Lord. Meron siyang heart na hindi siya no? Si Apostle Paul may asawa. Apostle Paul merong asawa. Okay? Sa Bible walang description Si Peter meron. Kaya mali yung sinasabi nila na si Peter ang first pope. Tapos ang pope walang asawa. Si Peter may asawa. Pastor, paano mo napatunayan? Kasi sabi sa Bible, meron siyang mother-in-law. Amen? Amen? Paano ka magkakaroon ng mother-in-law kung wala kang asawa? Okay? So meron siyang mother-in-law. Pero si Apostle Paul, siya ay nanatiling binata. Pero alam niyo ba si Apostle Paul para siyang tatay? Ang sabi diyan sa may 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Okay, so maganda, exercise nyo rin yung Bible ninyo. Okay, buksan-buksan din yung Bible, amen? Bagamat nandyan na sa screen yung natin, pero maganda buksan din natin. 1 Corinthians chapter 4 verse 15 hanggang verse 17. Ang sabi yan, for though ye have 10,000 instructors in Christ. Okay, pwede ka raw magkaroon ng instructor. Instructor o instructors, no? Kalagay dito na is for Christ. Yet ye have not many fathers. Okay? Marami kang pwedeng maging mentor, maraming pero isa lang daw ang magiging father mo. Tinutukoy niya dito yung for in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Meron dito, no? By the way, wag niyong tawaging father yung yung nagdi-disciple sa inyo, ha? At wag niyo rin akong tatawaging father, amen? Na meron tayong mga tinatawag na mother and father in the faith, pero wag naman yung sapat na nakapagpastor lang, amen? Huwag niyo na akong tawaging father kasi pag tinawag niyo father, okay? Sabi sa Bible, we only have one Father in heaven, and that is our heavenly Father. Okay? Tapos meron ka lang father dito sa lupa, yun yung tatay mo physically. Pero sabi ni Apostle Paul, parang ipinapakita niya dito yung relationship. Kung paano niya i-treat yung kanyang mga dinidisciple. Kung paano niya sinabi niya dito na para daw siya yung tatay na parang ang description niya magkahalo no? Parang tatay tapos sabi I have begotten you through the gospel. Parang pinapakita rin niya na para siyang nanay na pinanganak niya yung kanyang dinidisciple. Wherefore I beseech you be followers of me, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son. No, tawag niya kay Timotheus is beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which in Christ as I teach everywhere in every church. Okay? So, makikita natin dito, no? Tinawag niya yung sarili niya na para bang kapag meron tayong dinidisciple, we are becoming father or mother unto them. Or elder brother o kaya elder sister doon sa dinidisciple natin. Now, gusto kong i-emphasize ito. Hindi ka pwedeng maging tatay o maging nanay o kaya elder brother or elder sister sa isang tao kung hindi ka mas mature sa kanya. Amen? Kung hindi ka mas mature sa kanya. Isang bagay na makikita natin dito kapag tayo ay nagdi-disciple, one of the benefit of discipling others, we will see the necessity to mature in our Christian life because we need to nurture those we disciple as our own children. So isang bagay na makikita natin dito, makikita mo yung necessity mo to mature. Okay? Once na nagdi-disciple ka, okay? Pag nagdi-disciple tayo ng tendency,
Of course, dapat mas ano ka, hindi mo pwedeng ituro yung isang bagay na hindi mo alam. Ngayon, marami ang question. May mga tao magki-question, may mga madi-disciple ka na mayroon siyang question. So, nung tendency, dahil may question siya, hindi mo sasabing, hindi ko rin alam eh, pasensya na, wag na natin pag-aralan yan, hindi ko alam yung ano eh. Anong gagawin mo kapag ikaw ay yung nagdi-disciple? Then, you need to learn. Okay? Sige, pag-aaralan ko yan. Babasahin ko yan. Itatanong ko si Pastor regarding dyan. O kaya, tag dito, mag-ask tayo sa ibang mas ano. Then, nandun ka sa tendency na nakikita mo na gusto mong mag-mature. Maraming mga Christian, they are not maturing because they are not discipling. Amen? Ulitin ko. Maraming Kristiyano hindi nagmamature kasi hindi sila nag-disciple. Pero may makikita ka mga bata sa pananampalataya, bagong Christian pa lang, pero nagmamature. One of the reason why nagmamature sila because meron silang somebody na dinidisciple. At ako naniniwala, isang bagay na ano, sino sa inyo nakalimutan nyo na lahat ng naituro sa inyo sa klase? Taas ang kamay. Sino pa naalala kung paano kumuha ng cosine? Sine, tangent, cotangent, cosecant, secant. Alam nyo, dati memorize nyo yan, di ba? Di ba merong ano, secatowa ba yun? Yung, okay? Tapos may mga ano yan. Pero bakit hindi mo na maalala? Kasi hindi mo tinuturo. Pero ang isang bagay na tinuturo mo palagi, anong tendency? Pag tinuturo mo palagi mong tinuturo, palagi mong binabanggit, ang dami mo yung naituro mo sa isang tao, tapos tinuro muli sa isang tao, tinuro muli sa isang tao, anong tendency? Memorize mo na. Amen? Meron kaming teacher sa psychology. Yung teacher namin sa psychology dati nung college ako, hindi niya na tinitignan yung kanyang book. Si Madam Tariktikan ba yun? Sa PSU sa PSU. Ewan ko kung sino naabutan pa ng mga taga-PSU yun. Hindi niya na binubuksan yung books. Alam niyo kung bakit hindi niya na binubuksan yung books? Dekada na tinuturo niya yun eh. Okay? Kabisado niya na bawat bahagi ng kanyang tinuturo na yun. Why? Palagi niyang tinuturo yun every year. Siya lang ang teacher ng psychology dun sa PSU. So, kabisado niya na yun. Okay? Pag may sinabi ka sa kanya na ano, kabisado niyang why? Kasi palaging ginagawa. So, the same way, pag tayo nagtuturo, nagmamature tayo at the same time, because we want to father or mother or in-nurture natin parang tayong elder brother sa sister ng isang tao, anong tendency natin? Gusto natin, may nakikita natin necessity to mature. Another thing, it is not leading or teaching only. Okay? It's nurturing them like a father and mother. Okay? Pagka tayo ay nagdi-disciple, si Apostle Paul, tinignan niya yung sarili niya na hindi ko lang sila tinuturuan. Okay? Dito sa church, hindi tayo nandito para makinig lang. We need to be doer of the word. We need to be doer of the word. At the same time, yung mga preaching, bakit pinapadali yung preaching? Pinapaunawa ng maigi yung mga messages. Ang pinaka-reason para maunawaan natin. Bakit may mga practical application para maunawaan natin at mailagay natin sa buhay natin physically, spiritually. So, gusto natin na hindi lang sila natututo by knowledge, kundi ang pinakagusto natin is manurture natin sila na lumakad bilang isang Kristiyano. Okay? Medyo mahirap, no? Anong ginagawa ng eagle para turuan yung mga anak niya na lumipad? Di ba anong ginagawa ng eagle? Sabi sa mga books, tinutulak nung mother eagle yung kanyang mga maliliit na mga eaglet, no? Tama ba? Eaglet ang tawag. Okay? Ang bakit itutulak? At meron siyang ginagawa eh. Dati daw pag makikita nyo daw yung pugad ng eagle, pag yan ay itlog pa lang, bago mangitlog, lalagyan niya yan ng matibay na mga sanga, tapos may mga pampatibay muna, tapos sa pinakaibabaw, nandun yung mga malalambot na bahagi, yung balahibo niya, something na malambot. Pero pag lumalaki na daw yung mga eaglet, kailangan mo nang tanggalin lahat ng malambot para hindi na sila mag-enjoy, mag-stay doon sa nest. Tapos halos ang gagawin mo dyan, sisirain mo yung nest later on.
para wala na sila dun sa nest. Bakit? Kasi they are designed to fly. Hindi sila dinesign na mag-stay dun sa nest. So may mga times na kailangan mong ituruan yung mga dinidisciple mo to mature, yung mga dinidisciple mo na maging bahagi ng isang ministry, at mahirap naman turuan yung mga tao na sabihin mo sa kanya, maging bahagi ka ng ministry, pero ikaw wala kang ministry. Amen? Di ba mas maganda kapag sasabi mo, sama ka, samama ka sa choir, pero ikaw yung kasama ka rin sa choir. Okay? Kaya sabi mo, sama ka sa ministry natin sa children, pero nandun ka rin sa children ministry. Yung bang may ministry ka, and in every place na nandun tayo to nurture them. Tinuturuan natin sila maglakad, tinuturuan natin sila parang nagtuturo tayo na nagdadrive. Ganito ang pagpasok ng primera, segunda, ay ngayon wala na palang ganun. Automatic na no? Pero dati, tuturo mo kung paano magpisil ng clutch, ng tatlo yun Sa manual, tatlo, clutch, preno, saka accelerator. Ngayon, accelerator na lang, saka preno. Tapos, drive saka park, no? Sa automatic. Pero, hindi nila matututunan yun kung hindi mo ituturo. At mahirap magturo ang mag-drive ang isang tao na hindi marunong mag-drive. Amen? Amen? Kaya nga maganda rito pagka nagtuturo pala tayo, para ka nagiging tatay. Of course, kailangan mag-mature. Okay, number 3, a heart to guard them with prayer. Paano mag-disciple si Apostle Paul? He guard them with prayer. 2 Timothy chapter 1 verse 2. Okay? To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God, the Father of peace, and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. So, isang bagay na makikita natin dito, ang ganda pala pagka nagdi-disciple, magiging ka mas prayerful. You are not just praying for yourself, no, you're not just praying for your need, but intentionally you prayed for them. So makikita natin, he intentionally prayed for them. Next slide, Brad. So intentionally, ipag-pray mo sila. You need to guard them. Like the Lord Jesus Christ, ang Panginoon, di ba nag-pray siya? Ang Panginoon, during that time, sinabi niya na kay Peter, sabi niya sa Luke chapter 22 verse 32, sinabi ng Panginoon kay Peter, i-deny mo ko thrice. Sabi ni Peter, Lord, hindi ko gagawin niya, no? Kahit hanggang kulungan, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Pero sabi ng Panginoon, i-deny mo ko thrice, at bago tumilaok yung manok, i-deny mo ko. Pero sabi ng Panginoon, bagamat sinabi na ng Panginoon, someday gagawin mo to sa akin, someday mawawala ka sa iyong faith, i-deny mo ko, magdi-discourage ka, alam na ng Panginoon yun. Pero ano sabi ng Panginoon? One thing na nakaka-encourage is yung sinabi niya, I have prayed for thee. I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. I think, isang bagay ito na nahiya si Peter nung nakita niyang nung tumilaok yung manok nang siya ay nag-deny. Nahiya siya sa Panginoon, sa hiya niya siguro siya ay umalis. At nakita natin kung paano siya na-discourage. Bumalik siya sa pangingisda. But one thing na ma-realize natin to, pag narinig mo at na-realize ulit yung word na sinabi ng Panginoon, I have prayed for thee, na hindi ka mag-fail sa iyong faith. At the same time, when thou art converted, nakita niyo yung hope na meron doon na Peter, magpipail ka, pero babalik ka, ka pa rin, makaka-recover ka. At kapag naka-recover ka, strengthen thy brethren. Okay? So, isang bagay na kailangan natin dito, as we also need prayers from others. Sino sa inyo nagsasabi, pag-pray nyo ako? May mga times, I ask prayers. Okay? Kasi hindi ko alam kung ano yung tendency, no? Kahapon, kagabi talagang sabi ko, Lord, hindi ko talaga kaya yung katawan ko dahil hindi pa ako tapos doon sa preaching. Pero sabi ko sa nag-asa lang ako sa mga isa, please pray, no? Kung gusto nating may nagpipray sa atin, we also need to pray for those we disciple. May mga dinidisciple tayo. Church, sana nalulungkot kayo kapag nawawala ang isang tao sa church. Although hindi natin makukontrol yung decisions nila.
And honestly speaking, as a pastor, marami kang madi-discourage ka because sometimes meron kang sasabing advice pero hindi nila susundin yung advice. Tama? Kayo mga Sunday school teacher, how many times na heartbreak na rin kayo dahil may sinabihan kayo pero hindi sumunod. Hindi natin sila mapapasunod. Meron silang sariling kaisipan, may sarili silang decision, at may mga bagay sila na at least ang point natin dito is na-instruct natin sila, nabigyan natin sila ng gabay, pero one thing na kailangan pa rin natin gawin, kahit na nawala na sila o kaya hindi na sila active, one thing that you can do is to pray for them. At maganda na habang wala pang nangyayari sa kanila, pray for them. Okay? So isa-isa, no? Mag-ano mo yan, i-mention mo sa Panginoon. Let's mention them. Kaya nga mahalaga na para ma-assure natin na ang mga members sa church hindi bumagsak. Okay? Of course, ano mga prayer natin? Church, anong prayer natin sa mga young people natin? Pag-pray natin, di ba ang prayer natin sa mga young people natin na lahat sila makatapos ng pag-aaral nila? Amen? Amen? Of course, bilang tatay, bilang magulang, ang pinaka-prayer natin sa kanila, someday, maging maayos yung kanilang buhay at magkaroon sila ng yung lifetime partner na talagang kalooban ng Panginoon. At hindi masira yung kanilang buhay. Hindi sila mapunta kung kani-kanino lang na paglalaruan lang sila at ayaw natin ng ganon. But we need to pray for them. Okay? Someday magkakaroon ng decision yan, alis na yan sa tahanan natin kapag meron na silang tahanan na may sarili ng family, but isang bagay na hindi mapuputol, prayer. Okay? So we need to pray for one another. At once na meron kang dinidisciple, kaya gusto natin na anong gagawin natin para mabantayan natin ang bawat isa? Let's involve to be a discipler para lahat may nagdi-disciple. Amen? At once na may nagdi-disciple, anong tendency? Lahat tayo may nagpe-pray sa atin. Number 4. Okay pa ba kayo? Number 4, a heart to teach them to disciple others. Okay, so dito hindi na makikita natin si Apostle Paul, he is not just teaching them or discipling them, but he wants them to be a discipler also. Gusto nilang maging discipler din. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verses 1 and 2, chapter 2 verse 1 and 2. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, that the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So, meron dito makikita natin na si Apostle Paul, sinasabi ni Apostle Paul, Timothy, dinidisciple kita ngayon, pero kailangan mong mag-disciple din. The same, commit thou to faithful men. Kung ano yung mga tinuro ko sa iyo, ano yung mga narinig mo sa akin, ano yung mga bagay na nakita mo sa akin, the same, commit to faithful men. So, discipling others challenges us. Okay, so isang bagay na makikita natin. Another thing na benefit natin as a discipler, discipling others challenges us to study and learn God's Word properly. Pastor, bakit mahalaga ito? Sabi ko sa mga Bible college, at sa lahat ng tatayo sa pulpito, at sa lahat ng hahawak ng Bible para mag-share ng any teaching from the Word of God, listen, the greatest mistake or crime na pwede natin magawa as a Christian is to teach a wrong teaching. Ulitin ko, mahirap magturo gamit ang Bible, tapos hindi mo ganong pinag-aralan, tapos nakinig ka lang sa internet, nakinig ka lang sa ibang mga author, sabihin ko sa inyo, parang ganito ang pinakamahirap kong, para makuha nyo yung punto ko. If I will preach something na hindi ko talaga pinag-aralan at hindi ko talaga naintindihan, tapos preach ko lang dahil tawag dito yung sikat, dahil pinag-uusapan ng lahat. Sabihin ko sa inyo, pag once na na-preach ko na yan sa pulpito, mahihirapan ko nang bawiin yan sa lahat na nakinig. Nakukuha nyo? Paano kapag mali? Din sasabihin ko, ay mali pala ako. Paano yung mga naturuan mo, tapos nagturo na rin, at tinuro na rin yung mali na yon, or dinala na hanggang sa hukay yung maling katuruan na yon. Sasabihin mo,
punta ka doon sa punto, sabi mo, pasensya na, mali yung... So mas magandang magturo ng alam mo na tama yung tinuturo mo. Amen? Okay? Huwag na nating palawakin masyado na yung alimbawa, yung gap theory. Alam niyo ba yung narinig niyo ba yung gap theory na makikita niyo lang sa Genesis chapter 1 yung isang verse na sinasabi nila na merong bago daw create ang mundong ito, meron ng create before, pero saan mo kinuha lahat ng mga turo na yon? Walang nakasulat at walang suporta sa Bible. Bakit natin pag-uusapan ng isang bagay na hindi naman, alam nyo, tama na lang kung ano yung nakasulat dito. At kapag hindi clear at kapag may doubt, huwag natin ituturo because in discipling, in discipleship, we need to teach what is truth, what is right. At sinasabi ko to sa inyo palagi isang bagay din kung hindi tinuro ni Pastor Brown, hindi tinuro ni Pastor Sipona, hindi natin narinig kay Pastor Tocero, hindi natin dinaanan sa Bible Institute sa Bible College, then consider it is strange doctrine kung hindi natin tinuturo yan. Okay? So mag-ingat tayo pag nagdi-disciple tayo. Sunday school teachers, stick to the lesson. Do not teach things na hindi kasama sa lesson na paniniwala mo lang. Okay? We really need na nakaano tayo sa kung ano yung tinuro sa atin. And I think people na nagtatanong. Okay? May mga nagtatanong na and I respect them. Sabi ko, sige, i-ano natin yan. Pero merong nagtanong sa akin regarding sa King James. Pastor, bakit King James yung Bible natin? Then sabi ko, sige, pinaliwanag ko sa kanya na then sabi ko siguro for the whole church, may time na iano ko sa inyo, bakit King James ang ating pinaniniwalaan? Okay? Pero alam niyo maganda yung bang sa akin ang ginagawa ko ganito. At meron ako narinig kay Pastor Narvaez which is I salute him sa bagay na yun. Sabi niya sa akin one time, nung buhay pa si Pastor Tocero, kapag siya yung magtuturo, dahil ako yung gumagawa ng outline. Ako yung gumagawa pala ng PowerPoint. Sabi niya ni Pastor Narvaez, Brad, ibadahanan mo yung lesson ko, yung preaching ko. If you think na merong something dyan na hindi tinuturo sa inyo sa Laloma, sabihin mo sa akin. And narinig nyo rin itong sinabi ni Pastor Narvaez, considered me wrong if I will teach something na kabaliktaran or hindi tinuturo sa pulpito ng Laloma Baptist Church. Okay? Huwag nating sabihin, hindi, ako ang tama, kayo ang mali. Okay? So make sure na yung pagdi-disciple natin ganito. Intentionally, study the Word of God and teach the right doctrine. Sabi ko palagi, sa mga men, the Bible College, palagi yung sinasabi, the greatest crime that we could commit sa pulpito is to preach a wrong teaching. Amen? Amen? So we teach them. Okay, another thing, we teach them to disciple because we also want them to have a crown of rejoicing. Okay, sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng crown of rejoicing? Taas ang kamay. Okay, so gusto natin magkaroon ng crown of rejoicing. So, kung gusto mo yan na magkaroon ka ng crown of rejoicing, then desire na yung dinidisciple mo, magkaroon ng crown of rejoicing. 2 Thessalonians chapter 2, verse 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of the Lord Jesus Christ at His coming? Number 5. Okay, bilisan ko nila. Number 5, a heart to form Christ in them. A heart to form Christ in them. Okay, again, si Apostle Paul ay wala siyang asawa. Pero tingnan yung sinabi dito, Galatians chapter 4 verse 19, my little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Okay? Huwag niyo sasabihin na Pastor, tingnan niyo si Apostle Paul parang others. No, hindi siya. Kasi anong itsura ng naman dito? Kanina, tatay. Ngayon naman, parang nanay. Ano sabi niya? My little children of whom I travail. Anong ibig sabihin ng travail? Ayun, travail, yung intense pain and labor na nararanasan ng isang nanganganak. Okay?
Sino dito nanganak ng hindi cesarean? Yung talagang umiri. Yung naranasan niyo yung ano, no? Yung mga nanay nandito, no? Di ba? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Ang hirap naman mag-pray sa ano, no? Pero kung makikita mo yung itsura na ano, di ba? Yung talaga, tapos iiri, tapos mula pa ng ano, makikita mo kapag yung ano, yung pain na bago mo dalhin sa ospital yan, nandun yung pain. Si Dr. Bing saka si Doc, yan, nakakakita sila palagi. Okay? Yung bang pag nanganganak, nagsisisi na, pero palagi pa rin nanganganak, no? So, tawag dito, pinakita ni Apostle Paul na parang ganito yung nararanasan ko. Ginamit niya yung metaphor ng childbirth para ipakita yung spiritual labor, spiritual sacrifice na ginagawa ng isang tao. And what is the one thing na kailangan nating i-form? Di ba pagka nanganganak, yung ibig sabihin na tinutukoy niya is para someday ipanganak ang isang sanggol. And as a Christian, gusto ng Panginoon na may mangyaring pagbabago sa buhay natin. And that is how to be Christ-like. Next, Paul uses this childbirth as metaphor to show the deep spiritual labor to help those he discipled to be, next slide, Brad, to be Christ-like. Ang pinaka-goal natin, parang ganito, no? Pag nagdi-disciple pala tayo, buhay na yan, pinanganak na yan. Pero ang ginagawa mo sa kanya, para mo siyang pinapanganak, para bang pinoform mo siya into somebody na mawawala yung kanyang sinful nature, mawawala yung old nature, at ang maipapalit is the new nature, and that is to be Christ-like. Okay? Kaya kuminsan ganito, no? Sometimes, sasabihin natin, bakit ganyan bakit ang mga Baptist, pag nagpipreach, pag sumisigaw, no? Bakit pag parang dapat yung, lang tayo, yung mga kapatid, lang. Okay? Pero bakit may mga pagkakataon na talagang grabe yung intense? Alam niyo kung bakit? Because mahirap tanggalin ng isang bagay na nakasanayan. Tama? Ang isang taong naninigarilyo, mahirap tanggalin sa isang biglaang So kailangan niyang marinig at sometimes ang pinakamagkukos sa kanya para tumigil, sometimes kapag may sakit na siya. Or kung palagi niyang naririndi na siya, pero sabihin ko sa inyo, that is how to disciple. We are discipling hindi para sila ay magkaroon ng knowledge. We disciple them para sila ay maging Christ-like. Di ba meron tayong WWJD, what would Jesus do? Pag ang Panginoon nilagay mo sa isang sitwasyon, gaano gagawin ng Panginoon? Ang Panginoon ba sasama sa sayawan? Pastor, bakit bawal ba talaga sa atin ang sayawan? One of the thing, bakit bawal ang sayawan sa atin? Dahil may touching. Amen? Amen? Pero hindi ko i-discuss yun na Okay? Kasi ayaw natin ng mga anak natin mahawak-hawakan ng kung sino man. At kapag may hawakan na kasi may mga touching, kuminsan, maging maingat tayo doon, yung touchy tayo, masyado tayong touchy, hawakan, ganun. Pag masyado ka nang sanay sa hawakan, later on, mas madali kang mahulog sa fornication. Yung mga masyadong touchy, yung okay lang na aakbay sa lalaki o aakbayan ng lalaki o kaya yung lalaki pag masyado kang touchy, kaya nga kuminsan medyo mahirap tong because we are forming Christ in you. Pag ang Panginoon kaya nandito sa mundong ito ngayon, maglalaro kaya siya ng nilalaro mo? Pag ang Panginoon kaya nandito, magpapakulay siya ng kulay green yung buhok? Pag ang Panginoon kaya nandito, magpapagupit siya ng one-sided na dito, walang buhok dito, mahaba yung buhok. Pag ang Panginoon kaya, young people ngayon, magti-TikTok siya. Ganun ba? Okay? Ngayon, ang hirap niyan. Grabe yung mga ang dami nating programa sa church, ang dami nating mga things na meron tayong
Ngayon sa young people, tinuturo yung nila Doc Arvin yung regarding sa happy project, no? Yung regarding sa kaalaman, regarding sa mga sakit sa reproductive. Alam niyo mga things na, bakit natin ginagawa yun sa church? To form Christ-likeness. At mahirap yun. Discipleship is not playing. Discipleship is laboring. Okay? Laboring. Last three. Number 6, a heart to help them to mature. A heart to help them mature. A heart to help them mature. Colossians chapter 1 verse 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. Kanina, Christ-like. Ano naman yung tinutukoy natin dito na maging perfect? In Christ Jesus. The word perfect means mature. Okay? Sabi dito, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Okay? Ang goal natin sa church is every member sa church mag-mature. At alam niyo paano mag-mature yan? Teach them the Word of God. Teach them to walk in the Spirit. Teach them kung ano yung mga bagay na kailangan gawin ng isang tunay na Kristiyano. So ang goal natin is not simply conversation. Hindi lang tayo nagko-converse, hindi lang usapan, hindi lang lesson, but maturity. Ang isang tao na hindi nag-mature, okay? Sino sa inyo gusto nyong meron kayong kapatid, ang laki-laki na, naka-chupon pa? Ito hindi ko alam kung meron nagpa-practice dito, pero sino sa inyo, ang laki nyo na, pero pag hindi kayo makatulog kung hindi kayo magtatamsak. Parang kulang na lang bumili ka ng pacifier, no? Pag matutulog ka. Hindi magandang tingnan na isang malaki na pero hindi nagmamature. Sana sa church din natin, sometimes pwede kang tumatagal ka na sa church, but you are not maturing because you are not involved. At I pray para ma-involve yan, i-disciple. Number 7, a heart to teach by example. A heart to teach by example. Philippians chapter 4 verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Okay? Kung ano yung narinig mo, ano yung natanggap mo, narinig mo, natutunan mo, nakita mo sa akin, do. And the God of peace shall be with you. So isang bagay na makikita natin dito, we teach by example. We disciple people through both our teaching and our life. Church, mahalaga yung faithfulness. Alam niyo ang isang reason? At gusto kong ibigay sa inyo yung responsibility at accountability na to. There are some members sa church na menander sa ministry na hinahawakan mo na hindi rin faithful kasi ikaw hindi rin faithful. Okay? They follow what they say. Okay? Alam niyo ba na ang prayer meeting is very important service? Bakit may orchestra tayo sa Sunday pero sa prayer meeting wala? Pero kung tutusin, pwede natin gawin yan. Kaya natin pumunta ng Sunday, pero bakit hindi natin kaya pumunta ng Wednesday? And whether you like it or not, sabihin ko lang sa inyo to. Pag tinanong mo yung mga tao sa church, bakit hindi mo to ginagawa? Kasi may nakikita rin akong mga tao sa church na hindi rin ginagawa. Kaya hindi rin ko rin gagawin. Pero kapag nakita nila yung bawat leader sa church, bawat ministry sa church, at sabihin ko sa inyo, isang bagay ito, masarap pakinggan yung ganito. Bakit ka faithful sa church? Kasi faithful ka rin. Bakit ka nagbibigay? Kasi nagbibigay ka rin. Amen? Meron ako isang kinausap na member sa church, sabi ko, pwedeng, naano ako doon sa kanilang giving, na
tawag dito, pwedeng bawasan nyo yung giving kasi baka maubos na yung ano eh. Pero yung word na sinabi niya is, Pastor, ano na yan? By faith yan. At the same time, ikaw nga eh, binibigay mo rin lahat. Alam mo yung, kung may gagaya sa'yo, gagayahin ka niya dahil tama yung ginagawa mo. Okay. Sino sa inyo nag-cutting classes kasi may kaklase kayo na nag-cutting classes at sinundan nyo lang din? Sino sa inyo nasubukan yung umakyat sa bakod? Okay? Sa school, dati o sa school, ang lawak ng PSU. Ang lawak ng Bayambang National High School doon. Okay? Bawal lumabas ang estudyante sa gate. Pero, nakakalis kami kasi kayang akyatin yung pader. Okay? Alam nyo, may natutunan kayong mali kasi may nagturo. Sino sa inyo nakatikim na ng alak kasi merong nagbigay ng alak? Sino sa inyo nasubukang manigarilyo kasi may nagbigay ng sigarilyo? Sana hindi dito baka meron din dito nakasubok na mag-drugs kasi merong nagturo sa'yo na mag-drugs. The same in discipling. Matututo silang magbasa ng Bible kung nakikita nila na ikaw ay nagbabasa rin ng Bible. Matututo silang mag-pray kung nakikita nila nagpe-pray tayo. Matututo silang mag-disciple kung, alam niyo yun, maging example tayo. Amen? Whether you like it or not, somebody is following you. Either bad thing or good thing. Sabi nga nila sa amin, sino yung mga panganay dito? Mga panganay? Ang hirap maging panganay, no? Sabi nila ganito, kung anong ginawa ng panganay, yun ang susundan ng mga kapatid. Kaya kapag nag-asawa ng maaga yung panganay, wala na. Lahat na halos, hindi na magtatapos. Mag-aasawa na lahat yan. Meron akong pinsan na puro sila babae. Puro sila babae. Gaganda ng mga pinsan ko na yun. Pero, yun nauna, hindi nagtapos. Hindi ko maalala kung meron sa kanila, ni isa sa kanila na nakapagtapos. Dahil yung naunang, yung panganay, hindi nagtapos. At meron ako doon ka-close na pinsan ko na babae na siya yung palagi kong kausap na namin. And hindi ko alam kung natapos niya yung pag-aaral niya. Hindi ko maalala. Pero ang laki ng tendency, no? Bilang panganay. Sabi nga ni pastor natin, nung nakapagtapos yung panganay ng anak niya, dahil nakapagtapos ka anak, tiyak ako na yung mga kapatid mo makakapagtapos din. Amen? So kahit na hindi ka panganay, may tumitingin sa'yo. And lastly, number 8, a heart to finish the race faithfully. A heart to finish the race faithfully. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Okay? So we do not just want to finish the race for ourselves, but most importantly, we want to finish our race for those we disciple. We want to finish our race faithfully for those we disciple. Okay? Ang hirap maging pastor, amen? Mas madaling maging teacher. Mahirap maging leader sa isang ministry. Alam niyo kung bakit? Kasi kung halimbawa teacher ka, magaling ka lang sa teaching sa subject, okay na yun. Pag magaling ka sa physics, wala naman silang pakialam kung anong buhay mo eh. Tama? Okay? Basta alam mo yung tinuturo mo. Pero pag pinag-usapan natin ang Christian life, sa Christian life, it is not what we teach. It is what we live. Amen? Kaya maganda yung mamamatay ka faithful. Sana pag namatay tayo, hindi backslider. Sana pag namatay tayo, we are faithfully serving God. Parang sa mga sundalo, sabi nila mas magandang mamatay na ginagawa mo yung lumalaban ka kaysa tumatakas ka. So sa Christian life, sana mamamatay tayo with a good testimony. Amen? Okay? Men? Mga men sa church, pag-pray natin na mamamatay tayo, na masasabi natin pag namatay tayo is, meron tayong testimony na
hindi tayo, tawag dito, iningatan natin yung purity natin, na hindi tayo ma-involve sa questionable relationship, hindi tayo ma-involve sa fornication, hindi tayo ma-involve sa adultery, tapos ginagawa natin yun for our family. Amen? Ladies, ganun din. That you will become faithful to your husband. Okay? Wala ka ng pinakagwapong kalalaki sa buong buhay mo kundi ang iyong husband. Amen? Amen? Okay? Yun lang. Tapos yung mamamatay tayo na, at magandang prayer yung, Lord, bago ako makagawa ng pinakamatinding kasalanan na pagsisisihan ko na pwedeng maging dungis sa Christian life, sa mga taong nakatingin sa akin, Lord, kunin mo na lang ako before mangyari yon. Because we want to die faithful. Amen? Hindi ko alam kung nababasa nyo ngayon yung mga sa internet, yung mga nangyayari in different churches ngayon. Even sa Amerika. Merong mga statement na sinabi nung isa na, anong pakiramdam mo kung mataga ang kinikilala mo ng gusto yung tao na yon, tapos all of a sudden lahat ng kanya mga ginawang sacrifice, ginawang biglang bumagsak because of one thing na ginawa niya. So, we want to finish our race faithful. Kaya, mag-pray ka. At alam nyo, para mabantayan mo yung sarili mo, mag-disciple ka. Kasi habang may dinidisciple ka, babantayan mo yung sarili mo. Amen? Amen? Okay? So, ang backslider, tingnan nyo to ha. Church, sige, pagplanuhan mong mag-backslide, one of these day, pag nag-backslide ka, maya-maya, gagawin mo na yung mga bagay na hindi mo ginagawa before. May gagawin ka na hindi mo pagsisisihan mo habang buhay. Kaya mahirap mag-backslide anytime. No? So sabihin mo sa sarili mo, Lord, wag mo akong hayaang mag-backslide. Amen? 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 Okay? So, ano lang tayo? Gusto niyo ba magkaroon tayo ng Backslider Sunday? Para, joke. Parang pangit yata ng Sunday yun. Maganda yung Faithful Sunday. Amen? Okay? So tayong lahat ay tumayo. I pray na meron kayong mga bagay na nakuha doon sa message. And one of my prayer is for you to have a heart to disciple others. Okay? A heart to disciple others. I want to be a father, a mother, a brother, a sister to somebody para ma-form ko yung Christ-likeness sa tao na yon. Pag-pray mo yon. Ang sabihin ko sa iyo, that is the greatest act na pwede mong gawin as a Christian. When you lead somebody to the Lord, and when you disciple somebody to become Christ-like. So habang mag-pray tayo, then after that, magkakaroon tayo ng invitation. I pray na kayo po ay gumawa ng pagpapasya. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, ng message this morning. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa. Kayo po, Panginoon, ng tunay na may taas. Kayo po, Panginoon, ng gumabay sa amin, Panginoon. At dinadalain ko po na bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng wisdom. Na makita namin, Panginoon, ang necessity, ang need ng pagdidisciple. Help us to become an example. Help us, Panginoon, na mag-mature. At tulungan niyo kami, Panginoon, to just teach what is the right thing in your word. And not just to teaching, but also imparting our lives and molding it, Panginoon, na maging Christ-likeness sa buhay ng mga dinidisciple namin by allowing us, Panginoon, na gawin din namin ito as a good example sa kanila. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya that we will desire to disciple somebody. Ito na po ang aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin. But God, if God spoke to your hearts, nakita nyo na merong necessity. Okay? You see the necessity to disciple somebody, then pag-pray mo, no?
Sana isa sa prayer mo, Lord, I want to disciple somebody. I want to become a blessing to somebody. I want to grow spiritually. At kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, ikaw ay first time visitor, wala ka pang alam kung paano pumunta sa langit, paano magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, kailangan mo walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Gusto namin i-share sa iyo ito. And by the way, naririto ka for one purpose, kaya ka dinala ng Panginoon dito, para ikaw ay maligtas and to be Christ-like. Ang church na to, tutulungan ka to be Christ-like. And by the way, we are not perfect church. I am not a perfect pastor. Walang mga perfect member dito sa church. But we are here by God's grace, sinners saved by grace, and by God's grace, we want to live like Christ. At sana, i-desire mo rin sa puso mo na gusto kong magkaroon ng buhay na ganyan. At magsisimula yung buhay na yan kung papapasukin mo si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas. Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ, taas mong kanang kamay mo. Bibigyan kita ng isang counselor para i-share sa'yo kung paano tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Dito sa taas, dito sa baba. If you want to accept the Lord Jesus Christ as personal Savior, taas mong kanang kamay mo at bibigyan ka namin ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba? Meron ba? Okay, sa ating mga members sa church, thank God for your faithfulness. Thank God for your desire na mag-mature. But the challenge this week, this Monday or this Sunday, ang challenge natin ngayon is be a discipler. Be a discipler. Look for somebody na pwede mong turuan. Look for somebody na pwede mong i-share yung salita ng Diyos at maturuan mo siya mag-mature. Okay, be a mother, be a father, be a older brother or sister to somebody at i-disciple mo sila. Amen? Okay? At kung meron kang Pastor, gusto kong magpa-disciple, gusto kong mag-grow, then sabihin mo lang sa amin. At tawag dito, ang magiging goal natin sa ating Sunday school class din at the same time sa bawat ministry ng church, hinihiling ko sa bawat ministry, ito lang yung request ko ha. Pwede bang sa mga hindi nakapakinig ng mga lesson last Wednesday, Thursday, Friday, at yung lesson ngayon at even yung sa lesson mamaya ni Doc Arvin, pagsasama-samahin natin itong mga lesson na to, pakiusap ko lang basahin nyo, pakiusap ko lang pakinggan nyo, at pakiusap ko lang din, sabihin natin upaulit-ulit sa church, yung mga song leader, pag magsusong lead kayo, say something about discipleship, say something na natutunan nyo. At ang goal natin is lahat tayo, mapuforce tayo to be a discipler. Amen? Amen? Okay? So paulit-ulit yan. Sunday school teachers, kung kayo ay may hinahawakan kayo na at even dito sa pulpit, every time na magpapakilala kayo, every time na may just tell something about what we learn about discipleship. Okay? So tayo manalangin, let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyo po Panginoon na mensahe. Maraming salamat po for your love for us Panginoon. And we know na ito lang po ay example lamang po ng isa sa mga naging apostles niyo po. But Lord, I pray na tulungan niyo rin po kami because we want to see your heart in discipling your disciples. Gusto rin namin Panginoon na marinig at makita Panginoon. Paano ka po, Panginoon, kumilos din po sa kanilang mabuhay that you invest your time for them at dinisciple niyo po sila, Panginoon. And this disciple, Panginoon, ay truly, Panginoon, they have done a lot of things. They turned the world upside down. They allow, Panginoon, na magamit sila, Panginoon, that until now, ang gospel is still preached because they preached also the gospel, Panginoon, during their time. So I pray na tulungan niyo po kami na patuloy din namin i-preach ang gospel, patuloy kami mag-disciple because we want the next generations na marinig din po nila, Panginoon, ang Ebanghelyo at sila rin po ay makapag-disciple. Ito na po ang aming samudalangin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.